Ezekiel, Kabanata 1. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ang langit, at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tiga-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak, ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta, sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leyon. Sa kaliwa naman, ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tigdalawan nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigdalawa naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta, sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumulan ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagpaparuot paritong simbilis ng kidlat. Nang tingnan kong muli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topaz. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin, pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang 4 na nilalang, ay kasunod ang 4 na gulong, pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Anuman ang gawin ng 4 na nilalang ay ginagawa ng 4 na gulong. Sa ulunan ng 4 na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng 4 na nilalang, at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan, parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak, at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa safiro, at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman,
ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa, at may narinig akong tinig.